Nako si Auntie Claire, nako may summons na. Nako si Korte Suprema na ang bahala, no? Confirm na nga na may court order na nilabas ang Regional Trial Court, no? Yung RTC Branch 11 o 10, Balayan, Batangas, no? Ito ay may kaugnayan sa isang civil case for damages. Base sa dokumento kasi, mga kadisar, tinanggap na ng korte ang verified complaint at inatasan ang branch clerk of court na mag-issue ng summons kaya Auntie Claire sa o bilang respondent. Ibig sabihin po mga karisar, official ng umuusad no ang kaso laban kay Auntie Claire, no. Bibigyan na ng pagkakataon ang mga kabilang panig na sumagot sa korte. Okay? Ang reklamo kasi mga karisar ay inihain sa ilalim ng Article 33 ng Republic Act number 386 or the Civil Code of the Philippines. Oo, na nagbibigay daan sa paghain ng hiwalay na civil action for damages, no, independent sa anumang criminal case. So nilinaw rin sa order mga Krizar na ang pagsisilbi ng summons, no, ay susunod sa tamang judicial procedure. So yun po. Lalo na't ang address ng respondent ay nasa Manila siya, no, si Auntie Claire, no. Kaya idadaan ito sa tamang proseso, no, para rin sunod sa mga umiiral na patakaran sa hudikatura. So nako, paano kaya ito malulusutan ni Auntie Claire, no? Naku, nadali dito si Auntie Claire, Oo. Sa poll siya dito kaya Congressman Levesque. Naku, ang laki pa naman ng anong tawag nito, ng damages na sinisingil, no? Damages pa lang 110 million na. Nako, ang laking-laking babayaran ni Auntie Claire kung matalo siya dito sa kasong isinampa sa kanya. So, kayo, ano kaya ang maging reaksyon? Ano kaya ang nararamdaman ni Auntie Claire ngayon? Manghingi kaya siya ng tulong sa kay PBBM? Haharapin niya kaya ang kaso na sinampa sa kanya? Makapagbayad kaya siya ng 110 million? Pati na nga ang attorney fee, attorney ang babayaran sa ano, sa abogado, sinisingil din ni congressman. O, mababayaran kaya ni Auntie Claire ang lahat. Naku, abangan po natin ang mga susunod na hakbang ng ating kataas-taasang hukuman. Okay, thank you sa panonood.